Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Sa amin, mayroong nung daw medyo na uungkat na yung ni Senator Lacson yung mga pangalan ng mga Bersamin, ay natakot sila na maging fall guy, kaya gumawa sila ng affidavit. At doon mismo sa bahay ni Congressman Libiste daw ito ginawa. At may mga naiwan sa kanyang records. Naku po. Yes, sir. Pero sir, yes, sir. I understand, sir. So these are images of at least alleged screenshots of a conversation between Bersamin and ledgers of expenses. And the president. This is over Messenger, you suppose, or this is over cell phone? May cell phone number. May cell phone. So it's text messages. Yes, text message. But sir, how was anybody able to ascertain that these were really messages captured via screenshotting? Well, yun ang pagkakasabi sa amin. Ito daw ginawa ni PLRO Chief Adrian Bersamin para maging security niya. At na kung siya ay gagawin wala naman. Ibig sabihin, nandun yung kwenta. Kasi may allegedly, merong mga nakuha mula sa kay Engineer Bernardo at sa customs at sa confidential funds ng Pangulo na ginamit sa Alyansa campaign noong 2025. Grabe ho yan mga kababayan. Mantakin nyo, pati yung detalye ng mga gastos doon sa alyansa talagang kwentas claras sila. Kwentas claras ho sila. Diba? Kayo yung sinasabi ko sa inyo, kung walang yan kayo, sa ayaw at sa gusto nyo, lalabas ang katotohanan. Hindi pa ho yan. Wala pa yan. Gusto nyo talagang lumabas ang buong katotohanan. Gawin yung presidente si BP Sara. Sigurado, yung sinasabi nila na yung pagka naging presidente si Sara, yung issue ng flood control, yung mga big fish makakatakas. Hindi, kabaliktaran. Pagka si BP Sara ang naging presidente, 100%, yung mga mastermind sigurado may kalalagyan. Sino mastermind? Martin Romualdez. Sigurado uuwi yan si Saldico. Maniwala ako kayo sa akin mga kababayan. Sigurado uuwi yan si Saldico. Si Marcos Jr. Naku, yari yan. Kalaboso yan. Anak ng toka. Kung magpapakimo ka man, doon na sa loob ng kulungan. Walang hiya ka ha. Binaboy mo si Tatay Digong ha. Pagka ikaw, tandaan mo yan. Malagay din kung saan mga ginasta. Yung ginasta, yung binigyan ng contribution, yung mga senatorial candidates ng alyansa, yung binayad sa mga entertainers, yung binayad sa sa mga ads, marami pang iba. At may mga natira, may mga dates, may complete dates, kung kanino binigay. Parang detalyado talaga. At meron pa mga nakalagay doon na iba na hindi tungkol sa kampanya, may mga iba pang ayaw ko na banggitin. Yes, sir. Yes. Naku, pati daw yung pinambayad doon sa mga entertainer. Yung mga kumikembot-kembot, yung mga ginigiling-gilingan, yung mga kandidato nung last midterm election. Walang niya kayo, akala nyo makakaisa. Di na kayo makakaisa, walang niya. Wala nang mananalo. At tandaan nyo mga kababayan,
sa pagka kayo nagtatangka na tumakbo ng pagkasenador. Ngayon, napaline up kayo dito sa siraulong presidente na to. Ang sigurado ko dito mga kababayan, matatalo kayo. Matatalo kayo kasi bakit? Pagka pag-uusapan na ang issue ng korupsyon at sigurado tayo hanggang sa 2028, nasa intro pa lang ho tayo ng dilubyo, ng pighati, ng mga trahedyang mangyayari sa mga darating na bagyo. Huwag naman sana, pero yun ang ating nakikita. Yung epekto ho, pangbungad pa lang itong mga nakita natin sa mga nakalipas na bagyo. Pangbungad pa lang yan. Yung ika nga, yung talagang impact o yung epekto ng kabalbalang ginawa nila na to, mararamdaman ho natin yan sa mga susunod na 4 o 5 taon pa. Sa sobrang daming pagnanakaw na ginawa ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Sir. Yes, sir, we understand, sir. Of course, these are all details that were shown to you. But yun lang, just to be fair to everybody concerned, was there any attempt to establish the veracity of the screenshots? Kasi of course, these are images that are being shown to you. Ito naman si Ed Lingaw. Anak na to ka. Kung titingnan natin lahat ng technicalities, walang valid na ebidensyang titignan nyo. Nagsalita si Shaldi ko, anak ng toko, AI. Under oath dapat yan. Uwi ka sa Pilipinas. Anak ng toko, lumabas yung mga listahan nitong si Adrian Garzamin. Anak ng toko, screenshot yan. Paano natin mababalidate? Di ba? Para pa ba kayo sa sambayan ng Pilipino? Ikaw, Ed, anong isang araw medyo gumuguds ka na sa akin ngayon. Siguro baka kapag sabi niya talaga si Congressman Libiste, kaya nga niya kami tinawag at pinakita niya sa amin ito dahil nga gusto niyang mangyari, ilaban namin na magtuloy-tuloy yung impeachment complaint dahil di ba na siguro matatandaan niyo naman na bumoto kami ng doon sa determination doon sa dismissal ng case sa committee pa lang dahil nakita namin na pinatay ka agad yung complaint kasi yung sufficiency ng substance maliwanag naman sa Rule 3, Section 5 ng impeachment rules ng House na ang kailangan lang yung patunayan may mga allegation, may factual allegation tapos may connection sa impeachable offense na isang impeachable tingin namin na satisfy naman yun kaya lang pinatay ka agad, diba? So hindi na nagkaroon ng investigation, hindi na nagkaroon ng presentation ng evidence sa testimonies kasi kung nagkaroon ng presentation ng evidences at testimonies, ito'y mailalatag doon at may masusuri sana ng impeachment ng Justice Committee kung totoo ba to o hindi at pwede mag-testify doon si Congressman Leandro Libiste. Kung guys, so yun na nga sinasabi niyo na nga na well, unfortunately ay naharang na o parang napatay na, no. So pero meron kayong hawak at nakita na ganyang klaseng impormasyon. So saan pa pwedeng dalhin yung mga ganyang mga bagay para well, parang hindi kayo nang hinayang. Mahirap talaga Ano mo, Joby, ang problema kasi lahat ng investigation, pag lumalapit na sa Malacanang, namamatay na investigation. For example, yung ICI o si Senator Lacson sa Blue Ribbon, sinabi niya, involved yung mga Bersamin, pero hindi niya pinatawag. So, para bang may laging napipigil, laging ditim. Pagka medyo parang tinuturo ng lagi, Martin Romualdez, Saldico, pero pag dumadating na sa mga cabinet members, pag dumadating na sa pinto ng Malacanang, nahihinto na investigasyon. Hindi ba pansin ni Ed Lingaw yun? Hindi, kailangan ma-authenticate. Kailangan natin kunin yung cellphone ni Bersamin. Anak ng toko, ako si Marcos Jr. Papahalughog ko yung bahay ni Bersamin. Yan na sigurado ko. Kukunin ko yung cellphone na yan. Diba, kukunin ko yan. Bigay mo sa akin yung cellphone na yan. Yan. iPhone, bigay mo sa akin ng cloud yan. Burado lahat ng message dyan. Ngayon, kung ang pagbabasihan natin dito, yung physical cellphone ni Bersamin na nandun na i-scroll natin yung conversation. Pagka ganun yung nahanap mo, siraulo ka na lang talaga, di ba? Kaya yun ang nakikita natin na problema. Kaya for example, kami, sinabi sa amin, ipaprioritize yung Independent Commission
against corruption bill. So, tinapos namin sa committee last December. Nag-overtime kami. Tapos biglang hininto. So, talagang paano natin malalaman yung katotohanan kung mismo yung administration, kung mismo yung Malacanang ang siyang pumipigil sa malalimang pag-iimbestiga dito sa flood control mess na ito. Alam mo, at ang masama, ang naapektuhan yan, yung ekonomiya natin. As you all know, 3% yung GDP natin last December. Hindi ako magtataka kung less than 3% by the first quarter. Wala pa tayong public spending, walang mga bidding. Walang maraming daan-daan libong mga construction workers. Nararamdaman ko yan sa aking distrito. Libo-libong nawawalan ng trabaho. Yung mga suppliers na walang hanap buhay. Yan epekto nung yung mga foreign investment. Makita natin pabagsak ng pabagsak. Kasi nga nakikita natin na merong hindi matuldukan dito sa pinakamalaking korupsyon na nangyari sa ating bansa. This is the grandest heist in the history of national budget and infrastructure. So, hanggat di natutuldukan yan, ay babagsak yung ekonomiya. Pero sir, Hindi, ang hinahanap ni Ed Linggaw, yung cellphone ni Berson. may avenue pa sana na maaaring naihabol ni Congressman Labiste. I mean, he could have delivered a privileged speech exposing the screenshots instead of showing it to individual congressmen. I don't know. Kasi alam mo sa Congress ngayon, bago ka mag-privilege speech, kailangan submit mo muna yung yung speech mo. So they have the option not to show to the screen, dun sa screen ng Congress yung ano man yung ipapalabas mo. Iba na. Kailangan oo, ganun ngayon, iba na. Kasi Iba na, no? Nung kino-cover ko kayo dyan, dati, kung gusto ko magsasalita ako. Yes, Pero sir, but I mean, nobody can force you, even if you submit a different script. sa bagay, Nobody can pwede force you Yes, but to go the out of text. script. Pero yung text, kailangan sila mag-ooperate Sila mag-ooperate. yung ilala Eventually, yeah, I understand that. But you know, he could have still spoken out, and I suppose he still can speak out. Yung nga lang, meron niyang 1 year pa. Palagay ko, Sayang, late na yun eh. Palagay ko, kasi Also, sir, maalis yung bang pa-presscon? Yeah. And alam mo, tingin ko, kaya lumalapit sa amin si Congressman Libiste kasi talagang nakikita ko sa kanya, hindi pa siya, hindi niya pa alam masyado yung gagawin niya. Siguro napakabata pa niya and this is his first term. Hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. Saka sabi niya, natatakot din sila kaya urong sulong. Sabi ko, tinanong ko, ano ba talaga ang iyong motivation para ilabas to? Sabi niya, self-preservation, meron ka bang tinatago na kasalanan, kaya gusto mo tinanong ko sa kanya mabuti. Ang sabi niya, sabi niya, siyempre partly self-preservation, pero gusto niya rin malaman ng bayan. Ano ba Sabi niya sa akin, marami pa talagang may mga bagay pa na hindi pinapakita sa amin na pag nakita namin masasabi namin na itiklop na yung mesa. Yun ang sinabi niya sa akin. So ano po ang Itaob na yung mesa. Oo, talagang ganyan ho yun mga kababayan. Tingin natin kailangan ng itaob ang mesa. Kailangan na talagang magkapalitan. Pagka kasi hindi pinalitan tong si Raulong presidente na to, anak ng tokwa, hanggang 2028 pa ho tayo pag nanakawan itong pamilya na to. Yan ho, sigurado ho dyan mga magnanakaw yung mga Marcos eh. Nasa dugo na ho nila yan eh. advice po ninyo sa kanya? Kasi sabi nyo po ay he goes to you guys for advice. Sa kanya, pag-isipan niya mabuti, kung gusto niya, natatakot siyang maglabas, bigay niya sa akin lahat ng record. Gusto niya ako magsalita ako para sa kanya. Sabi ko sa kanya. Pero kinakailangan mo nga siya na affidavit na pangangatawan niya, yan lahat ng mga yan. Yeah, sir. Bring it out in public. Kasi for example, at this point kasi sir, well, like it or not, at this point, it's second and third hand information. May binigay sa kanya daw na screenshots na pinakita niya sa inyo.
Siyempre maganda dyan, kung sakali mag-press con siya, isama niya si Adrian Bersamin. Adrian Bersamin would authenticate and Yes. make the claim in public. Instead of, kasi di ba, it becomes second and third hand information. Nakita Ito naman si Ed Lingaw, napaka-ano naman nun, napaka-imposible naman nun. Anong makukuha ni Adrian Bersamin? Bakit niya gagawin yon? Dahil sa pagmamahal sa bayan? Gagawin niya yon dahil sa pagmamahal sa bayan? Anak ng toka. Si Adrian Bersamin, ngayong mga panahon na to, dalawa lang ang pwedeng kahantungan yan. Nasa ilalim ng lupa, nagtatago, o nasa ibang bansa. Kung ako si Marcos Jr., kung ayaw ko man siyang self-preservation, pili ka sa dalawa, magsama kayo ni Zaldico doon o punta ka sa ilalim ng lupa. Dalawang bagay lang. Pero para lumabas ka dyan sa publiko at i-authenticate mo yung mga text message na yan, ewan ko ba dito sa mga reporter na to? nabasa po ninyo yung pinakita sa inyo. Ang sabi niya sa akin, kasi ang apprehension, ngayon, tahimik na sila. Adrian, tahimik na yung pamilya niya, wala nang issue. So, kahit pa paano, natahimik ngayon. Hindi katulad nung dati, nung unang ginawa yung affidavit na talaga nag-aalala sila, di ba? Pero ang sinasabi rin na, paano yan, after 2 years, kung wala na si Presidente, baka naman sila habulin pagka wala na si Presidente Marcos. So, Sila talaga. kaya nga sabi ko, you should. Dito sa buhay na ito, lahat may risk. Ang importante, sabi ko, gawin nyo sa tingin nyo yung tama. So willing naman siya ibigay lahat sa inyo po. Yun po yung advice niyo sa kanya. Marami siyang mga apprehensions. Okay. Marami siyang mga apprehensions. Pero hopefully, sabi ko nga, hindi mo naman magtatago ang katotohanan. Laging lalabas at lalabas yan. Sana, lumabas na talaga yung katotohanan. Maski naman nung privilege speech ko, sinabi ko no, kay Presidente, sabi ko dapat ipaliwanag niya bakit pinayagan niya yung 2023, 2024, 2025 national budget, sinalahula ng Kongreso, yung mga flagship projects inilagay sa flood control, double whammy, na-delay na yung mga projects, tapos bayad pa tayo ng mga penalties, tapos nag-increase yung presyo. Bakit hindi niya may paliwanag na bakit niya pinayagan? Yeah. Bakit niya pinayagan yung 1.45 trillion? This is unprecedented in the history of General Appropriations Act. Marami na akong na 5 kongreso na ako, hindi mangyayari yan. Kung meron mga pagbabago, maliit lang. Pero binuhin mo aagawin mo yung president's budget, aagawin mo yung mga pinag-aralan na mga proyekto ng mga bawat departamento, papalitan mo ng mga kalokohan. Bakit napayagan? Sana kung 1 taon lang, baka maniwala pa ako na hindi nakakita ng kanyang DBM. Pero kung 3 taon, siya at yung kanyang kabinete hindi kumibo. PhilHealth, PDIC, Metro Subway, yung PNR Elevated Rail, trillions of pesos na nasayang dahil dyan sa flood control mess. Okay. Diyan ako nagpulong. In fairness itong si Edgar Erice, very consistent siya. Kahit na medyo bumabalig sa dilaw at mga pinto. Dito naman tayo bumibilib dito sa ibang mga mambabatas. No, kaya nilang punahin. Pagka ganito, ibig sabihin walang bagahe ito. Bagong congressman to lahat ng dinatnan nila noong 19th Congress wala nagsasalita. Bakit? Kasama ho sila sa kalokohan. Yun lang ho yun. Diyan ako nalulungkot talaga. Okay, guys, sayang konti yung oras pero hindi ko naman kayo pwedeng patulugin niyo yung gabi na natin pag-uusapan ang Liberal Party at ang Yun na Liberal Party na daw pag-uusapan. Punta na ho tayo kay Atty. Vic Rodriguez. Gang! Actually, hindi naman natin sila linulubayan. Di ba sinasabi ko sa inyo, at Felipe Laude, Proud Team Suka, maraming salamat. Proud Team Suka, siyempre. At Felipe Laude. Ganon din si at Prayer Warrior
61473, hello from Singapore. Mabuhay po kayo. Ganon din kay Shing Kim. Maraming salamat sa iyong magandang mensahe. At Allen Hall or Allen Hole Taroroy. Attorney, wag tayong kumagat sa trap nila about the South China Sea. Hindi ko po tatawagin WPS yun. BS po yun. Sapagkat hanggang ngayon, ang nasa lahat po ng mapa, pati napa ng NAMRIA, yung ahensya po ng Pilipinas na nangangasiwa dyan sa mapping, ay South China Sea. At hindi po pagiging traidor na tawagin mo factually yung body of water na yan. South China Sea pa ho yan. So hindi po tayo malalaglag sa trap nila. At ang nakawala po ng Scarborough Shoal or Baho de Masinloc, for the record, kaya po nawala sa ating yan, yung teritoryo natin, yung Scarborough Shoal at Baho de Masinloc, noong 2012. Noong 2012 na ang Pangulo ay si Noynoy Aquino. Kaya yung mga maiingay na dilaw-dilawan, meron ho kasing tunay na dilaw eh. Pag-uusapan din ho natin yan. Yung tunay na dilaw, lumaban po yan nung martial law pa. Noong 1970s martial law. Nagbuwis ng buhay, nakibaka, lumaban sa diktadorya ni Marcos Sr. Yan yung tunay na dilaw. Diba? Yung mga hilaw na dilaw, pati na yung apo ni Pangulong Cory Aquino, hilaw na po iyon. May nakipag-alyansa kay Marcos. Ang lolo niya, si Senador Ninoy Aquino, ang tinuturong mastermind na pumatay sa kanya, ang pamilya Marcos. Mortal na kaaway ni Cory at ni Ninoy ang pamilya Marcos. Samantalang itong hilaw na dilaw na apo, nakianid na po sa pamilya Marcos. Kaya mag-iingat po kayo dyan, pati yung imbitasyon nila ng rally. Huwag po kayong sasali dyan. Rally po iyan ng walang korap. Sisigaw lang po kayo na anti-corruption kayo pero wala kayong ituturong korap. Dito po, pangangalanan natin ang ulo ng sindikato. Nabanggit po, hindi naman natin sila linulubayan. Dahil nga po ang suka, tayong miyembro, proud member, and one of the leaders of Team Suka, talaga pong tayo ang kalaban ng gintong tanso. Di ba? Ibabad nyo lang sa suka yung mga gintong tanso, lalabas ang tunay na kulay at naturalesa ng mga yan. Ulo ng sindikato. Mainit na pinag-uusapan. Pasensya na po kayo, hinahanap daw po ako sa TikTok ni at Margaret Magsaysay at Sarah Melody from Jordan. Next live po natin, kasi hindi po ako marunong mag-update Ayaw na po mag-play ayaw po gumana ng TikTok ko. Yung anak ko na marunong may eskwela, kaya hindi ko naman mapwedeng unahin yung pag-upgrade ng aking TikTok sa kanyang eskwela. Promise, sa susunod, meron po tayong TikTok, kompleto po tayo ha. Makalibre lang po yung aking anak na marunong sa teknolohiya. No? Okay. Sino si Adrian Bersamin? Mainit na pinag-uusapan. Huwag natin silang lubayan. Hindi natin sila lulubayan. Eto na. Ito po yung... Eto baka nakakalimot ho kayo. Baka nakakalimot ho kayo. Siya ho ang pinalitan ni Lucas Bersamin. Yang mama na yan, nung nakita na niya na, teka, parang hindi naman niya napag-usapan nung nag-uusap tayo, nangangarap tayo na pagandahin ng bansang Pilipinas. Parang hindi naman parang lumilihis ka ata, Brad. Anong ginawa ni Vic Rodriguez? Umexit siya. Umalis siya sa administrasyon. Bakit? Kasi hindi niya masikmura yung kawalangyaan ng administrasyon na to. Yan ang kaibahan ni Bersamin at nitong si Rodriguez. Yun, sinipa ng mga oligarko. Ito, meron ho siyang, kung tawagin ho nila yan meron ho siyang napakagandang paglabas sa gabinete ni Marcos Jr. Diba? Hindi kagaya nung kay Lucas Bersamin, anak ng toko, ang dating hunong nangyari sa kanya, talagang sinipa siya palabas. Yung itsura ni Adrian, ni Pamosong Naku. Adrian Bersamin. Tingnan po ninyo mabuti, baka masalubong ninyo dito sa Pilipinas. Pag nasalubong nyo, alam nyo na gagawin dyan. Pablutin na cellphone yan. O sa ibang bansa, baka umalis na rin ito.
Ito po si Adrian Bersamin. Si Adrian Bersamin, dati po itong Yusek ni Bongbong Marcos. Correct. Itong si Adrian Bersamin, apo ito ni dating Chief Justice. Dating Chief Justice ito at dating Executive Secretary kagaya ko rin. Kilala ko po ito. Kaibigan ko po ito nung araw, hindi ko lang alam ngayon. Pero kaibigan ko to, wala naman ako sa mga loob dito. Apo po siya ni dating Chief Justice Manong Lucas Bersamin. Si Manong Luc, ito po, yan si Adrian. Grabe naman si Attorney Vic. Kahit na binalahura na siya nitong si Lucas Bersamin, ganun pa rin katindi ang pagrespeto niya doon sa mama. Palakpakan natin si Attorney Vic Rodriguez. Saludo. Bakit natin kinakailangan pag-usapan itong si Adrian Bersamin kung ang ating pamagat ay ulo ng sindikato? Yan. Si Adrian Bersamin ba ang ulo ng sindikato? Pakinggan po ninyo, tapusin po ninyo ang ating buong live ngayon at kayo ang gumawa ng inyong sariling conclusion. Siya po ay isa sa mga pangalang binanggit ni Saldico. Si Saldico ba ang ulo ng sindikato? Ba, yung mga pangalan niya na lumalabas. Binanggit si Adrian Bersamin, I think, sa hindi po unang pagkakataon mas lumalim. Sa aking pagkakatanda, itong si Adrian Bersamin, pwede nyo po screenshot yan, pwede nyo pong i-google yan. Oo, nandyan naman ang mukha niya. Marami pong salamat sa halos 1,500 live viewers natin. No? Patuloy po kayong mag-like, mag-share, mag-comment, mag-react, at mag-follow sa Facebook. Ganun din po yung nasa YouTube. Please, patuloy po nating palakasin yung ating pahina. Lumalakas po siya, nakikita ko exponential yung ating growth. Maraming salamat. Patuloy po kayo mag-like, mag-share, mag-subscribe. Siyempre, mag-react, mag-comment para meron po tayong engagement. Ano? Nababasa ko kasi ang dami ko napupulot sa inyo. Pati kalokohan yung mga comment ninyo na natatawa na lang ako kung minsan pag mag-isa ako nagbabasa. Ano? So si Adrian Bersamin, binanggit po siya sa affidavit ni Robert Bernardo. Nung nabanggit na yung tanggapan ng Office of the Executive Secretary. Dito po unang naglabasan at nagkabuhol-buhol na yung depensa at pagsisinungaling ng Malacanang. At dahil nga po tayo ay Team Suka, ito po. Atin pong patuloy na lalabanan ang mga nambubudol sa mamamayang Pilipino. Nabanggit po kasi, unang lumabas ang pangalan ni Adrian Bersamin doon sa affidavit ni Robert Bernardo nung binanggit na niya. May partner po ito yung kasama niya sa sweetheart deal. Nung binanggit na yung Yusek Trajib Olaybar. Diba? Hindi natin sila pwedeng kalimutan sapagkat wag po tayo magpapabudol na lumalayo yung issue. Ito naman po yung Trajib Olaybar. Ito po yung binanggit din sa affidavit ni dating DPWH Yusek Robert Bernardo. Binubuo po natin yung linkages nila. Na dito na ipaliwanag, pati ni Saldico doon sa kanyang Facebook na posting kung saan siya ay nagpahayag ng kanyang recorded message kung bakit nagkaganito ang ating education sector. Kung bakit nagkaganito ang Department of Education. Sapagkat nanghingi ng 100 billion pesos na insertion si Bongbong Marcos at the expense of the education sector. At the expense of yung mga magulang ho rito, ng mga kabataan, yung mga mahal nating kabataan. Bakit naman at the expense of the kabataan? Sapagkat yung 100 billion pesos insertion ni Bongbong Marcos, yung tinuturong ulo ng sindikato, ang nagsuffer po dyan, ang binawasan, ang kinaltasan ay ang education sector, specifically ang Department of Education. 22 classrooms lang ang ipinatayo ni Bongbong Marcos last year
2025. 22 22 classroom lamang kahit alam niya na may shortage tayo na 165,000 classrooms. Ito po nung 2022, last year po iyan. Yan lang ang pinatayo ni Bongbong Grabe, Marcos. Noong 2020,